Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Eli. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Sa atin po mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Sa ating mga kababayan sa Bicol, maray na aga. Eto ka, Eli, tama yung sabi mo, midterm tayo ngayon. Opo. In fact, bukas, si Presidente, para magre-report naman, mag-uulat sa bayan kung ano yung nangyari nung nakaraang 3 taon at ano yung mangyayari sa susunod na 3 taon. Tayo naman ka, Eli, i-devote natin yung ating programa sa sarili din nating report. Opo. Kung ano yung ating ginawa nung nakaraang 3 taon. Pero bukas kayo po ay dadalo sa SONA. Oo ng naman Pangulo. ka, Eli. Isa yun sa mga obligasyon ng pangalawang Pangulo. Isang official na function na obligasyon natin na Opo. dapat nandun tayo. Okay, so bago tayo tumungo dito sa pinakamahalagang usapin at sabihin natin yung midterm report ng ating Vice Presidente. Unang-una sa lahat, ma'am, at para klaruhin po natin sa ating mga kababayan, ano po ang inyong paninindigan dito po sa mga akusasyon at isinampang kaso sa inyo at iba pa ho, may mga taong simbahan at yung mga sanay po ng oposisyon dito po sa kasong sedition, Philippine National Police, ADG po ang naghain dito at ang nag-abogado, alam naman na ng ating mga kababayan, at yung nag-aakusa. Alam na rin naman ng mga ating kababayan. Ito, mapapakamot ka na sa ulo ka, Eli. Hindi mo alam kung matatawa ka o matatakot para sa bansa. Ako ka, Eli, hindi naman natin kontrolado yung iba. Alam naman natin na sinungaling yung witness. Sa abogado niya, parang hilig niya naman talaga yan. Pero so maganda yung tandem nila. Maganda. Sobrang bagay. Yung mapapakamot ka ng ulo, yung PNP. Sabi ko nga ka, Eli, sana hindi ito reflective ng buong institusyon. Kasi talaga namang, at first glance, alam mo na kaagad na sinungaling. Dalawang bagay lang. Either nagamit sila, o sila yung nanggamit. Pag sabi ko, either nagamit sila, kasi yung mga statements, madali namang ma-verify. Hindi ba sila nag-verify? Para hindi naman sila napapahiya. O yung sa kabilang banda, baka naman sila nang gamit. Gusto lang nilang hanapan ako ng problema. Ang ginamit naman nila, etong sinungaling na witness. Hindi ko alam kung alin sa dalawa, pero yun nga, sabi ko sana hindi naman to reflective ng sloppiness ng ang trabaho nila, yung sloppiness ng trabaho. Sana hindi ito reflective ng buong kapulisan. Kasi kung oo, kawawa naman tayo. Ayun. Okay, so abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Kaya lang, may mga binabanggit nga, yung ilang si Senator Ontiveros sabi, ito parang yung nakakatawang kwento. Nakakatawa talaga ka, Eli, kasi unang-una, hindi naman tayo sobrang bobo na nag-i-imagine tayo na mapapataob natin ang ang presidenteng napakataas ang rating popular naggagamitin itong isang tao na obviously sinungaling. Yun yung number 1. Number 2, sa gitna pa talaga ng kampanya. Hindi nga tayo magkanda-ugaga, kulang na kulang yung panahon. Kulang na kulang ng panahon para makaikot sa bansa. Talagang aatupagin pa natin pagpataob ng presidente. Parang hindi naman tayo ganun katanga. At sa Ateneo pa. Sa Ateneo pa. Ang daming tao ron. Saka ang dali lang naman ma-verify nung lahat ng information. Di ba sila nagve-verify? Ito lang ka, Eli. Kaya sabi ko nga, para nakakaduda kung sila yung nagamit o sila yung nanggamit. Pero dito ay marami nagtataka. Bakit ang PNP si ADG, parang sila lumilita na complainant dito kaya nga nagdududa ako, na baka hindi sila yung nagamit, pero sila yung nanggamit. Pero kasi ako may sarili akong sources at bilang isang komentarista at mamahayag, kasi mukhang ang hepe po ng PNP si ADG ay nag-aambisyon. Baka nagpapasikat. Maging hepe po ng PNP. At mukhang naumusan siya ni NCRPO Chief Guillermo Eliazar. Kaya yung PNP si ADG Chief talagang umaarangkada ngayon. Yun po ang aking yung mga bulong-bulong. Pero
Siguro, speculation ko lang po yan. Mahirap pagkomento ka, Eli, pero abangan natin kung paano gagalaw yung PNP saka yung DOJ. Kasi reflective ito ng kabulukan o kabutihan ng mga institusyon na to. Pero dito, ma'am, kayo ay umaasa na siguro magandang patunayan din po ng Justice Secretary at sa kabuuan ng DOJ na dito talagang yung kagawaran ng katarungan. Para talaga sa katarungan, parang hindi na tayo masyadong sigurado doon ngayon. Wala. Sige. Okay, samantala mga kasama, ang oras natin sa buong Kapuluan, 9:11 na po ng umaga, yung ating mga listeners sa Ibayong Dagat, maya-maya sikapin natin na mabasa po ang inyong mga mensahe sa ating Vice Presidente. At dito ay dako na ho tayo, ma'am, dito sa ating midterm report at ang pag-uulat ng ating Vice Presidente sa taong bayan. At libo-libo na po yung mga natulungan at naabot ng inyong opisina dahil po sa mga pagtulong na naibigay po sa ilalim ng programa. Partikular po ito hong Angat Buhay. At marami pa ho kayong mga initiative. Hindi lang Angat Buhay. Pero yung Angat Buhay kasi Eli, yun yung pinakauna. Yung pag-conceptualize ng Angat Buhay, hindi pa kami nanunumpa. Pinag-isipan na namin na magkaroon ng flagship program yung opisina kasi sabi namin, ayaw naman natin na 6 na taon, ceremonial lang yung ginagawa natin. While dati pa, yung Office of the Vice President, meron na talaga siyang programang tumutulong medikal. Dun sa mga may sakit, nagbibigay talaga ng financial assistance. Pero gusto kasi natin mas malalim pa doon. Ang gusto natin na klaseng tulong Eli, maliban doon sa pangtawid buhay, mas sustainable. Yung kahit hindi na kami yung nakaupo, yung tulong na nabigay namin mapapagpatuloy. So pinag-isipan namin ano ba mga larangan yung gusto namin kasi parang programmatic. Meron talagang programa, hindi lang pag may humihingi magbibigay ka o hindi lang pag may nasunugan nagbigay ka. Pero may programa talaga. So dire-diretso kay may kalamidad o wala. Oo. Bale yung sa calamities yung DRR isang bahagi lang siya. In fact, marami tayong natulong bawat bagyo, bawat sunog, lindol, pati yung pagputok ng Bulkang Mayon, pati yung sa Marawi. Talagang nagbabad tayo doon. Every time may calamity, nagpapababa tayo ng team. At yung intervention natin, una, relief. Pangalawa, yung rehabilitation. Kaya sa katunayan Eli, hanggang ngayon, babad pa din tayo sa Marawi. Bahagi pa ito ng DRR na pagtulong natin. Patungkol naman to sa rehabilitasyon. Kung naalala mo, nag-raise tayo ng pera galing sa mga private partners para makapagpatayo ng Angat Buhay Village. Yung mga temporary housing para dun sa mga nasa evacuation centers. Nung nakaraang taon, nag-bless na tayo, nag-inaugurate na tayo ng 60 houses. Nung June, nag-inaugurate tayong another 12. Ano yung ating pinaka-target? 100. Ang problema lang talaga, Eli, yung lupa. Yung pera para sa mga pabahay, meron na. Yung problema talaga yung lupa. So, pag nakahanap na tayo ng lupang tatayuan, patuloy yung pagpatayo, kabahagi din dito yung mga school buildings na tulong natin sa Marawi, pati yung livelihood, lahat na aspeto, tumutulong tayo. Marami tayong partners dito. Kung naalala mo Eli, yung first set of houses, ang katulong natin yung piso para sa laban ni Lenny. Di ba? Para may isang grupo nag-raise ng 7.5 million para itulong sana sa kaso ko, pero hindi natin matanggap dahil bawal akong magtanggap ng personal na donasyon. So, pinagawa na lang natin mga bahay sa Marawi. Yung last 12 na inaugurate natin, galing yun sa Church of the Latter-day Saints at marami pang ibang partners. So, yun sa Marawi, tuloy-tuloy tayo. Yung lindol sa Surigao, sa iba pang lugar, nandun tayo. Yung sa Mayon volcano eruption, nandun tayo. Saka bawat parang bagyo. Sa landslide, ma'am, yung yung landslide sa Mountain Province, saka sa Ifugao, nandun tayo. Pati sa Cebu, yung landslide sa Cebu. So, tuloy-tuloy yung ating DRR operations. Pero maliban dun Eli, meron pa tayong 6 na program area sa Angat Buhay. Yung education, health, rural development, ano pa ba yun? Women empowerment, marami pang iba. Halimbawa yung sa health Eli,
iba-ibang aspeto din. Meron tayong malaking programa sa San Remigio, Cebu. Ang San Remigio, Eli, medyo aksidente yung discover namin ng pangangailangan nila. Kasi pumunta kami doon para magkaroon ng dialogue sa isang community ng mga mangingisda. Pero habang nandun kami, nalaman namin na number 1 na problema pala doon, mental health. Marami Eli, yung mga may problema sa mental health na yung ibang pasyente kinukulong sa bahay, tinatali, kinakadena. Kasi nagiging violent o walang mag-aalaga kasi magtatrabaho yung mga family members. So, nag-start kami ng isang programa with the LGU of San Remigio. Matagal-tagal na yung programa. Nagsimula tayo 2017. Ngayon, Eli, early this year, nag-inaugurate na tayo galing sa pondo ng Office of the Vice President na mental health facility. So, meron sila mental health building. Yung LGU, nilink natin sa Philippine Mental Health Association. Meron na silang community rehab program. Yung mental health building, marami din tayong ibang partners doon. Halimbawa yung partner natin na Solana Foundation, sila yung nag-provide ng mga equipment para doon sa building. Yung partner natin na Angkop USA, sila yung nag-provide ng x-ray machine. Kadadala lang nung isang araw, yung x-ray machine galing sa Angkop. So, ano to? Parang isang comprehensive na programa para sa mental health na alam natin na kahit tapos na yung ating panunungkulan, patuloy siya. Opo. At di ba sa nakarang IMP natin, ma'am, yung guest natin dito, yung Phil Osi, yung taga-Australia, na kung saan parang ang focus nila tumulong din. Oo, parang sa kanila naman, Eli, yung creative na mga paraan, parang creative na outlet. Eto ma'am, yung pandagdag yun dito. Pandagdag yun. Kaya inaya namin sila maging partner para tingin namin yung San Remigio talagang ripe na. In fact, yung programa, pinasok nila sa isang contest. Sa Bridging Leadership Program, kasama sila sa top 3 na nakalabas. Pero ito kasi Eli, very impressive yung LGU. Yung mayor, yung municipal health officer, talagang sobra yung dedication na ayusin yung health programs ng, hindi lang mental health, pero yung lahat na health programs ng munisipyo. Kaya kami, inspirado din kami tumulong kasi alam namin na kahit wala na kami, patuloy yung programa. Opo, napapanahon yan dahil dito po sa Pilipinas ay iba kasi yung ating kultura na kapag lalo na yung issue po ng depression Oo, parang diyan tinatago. po nagsisimula yan, ikinahihiya. Pag tinatago at kinakahiya, hindi nabibigyan ng tamang intervention. Yes, so, ang kampanya natin, parang i-treat ito na isa lang sa mga ordinaryong problema pinagdadaanan para parang tulong kayang abutin. Yes, so, ito, na meron tayong mental health facility, nakikinabang Eli, nandun si Jill, yung head ng advocacy program namin. Nandun siya ngayon kasi nag-turnover nga nung x-ray. Pero ang kwento daw ni Mayor, ang nakikinabang doon, hindi na lang residents ng San Remigio, pero yung mga karatig bayan din. Ang San Remigio, Eli, nasa northernmost part ng Cebu Province. Apo. So, masaya tayong ganun. Pero maliban doon sa mental health facility, marami din tayong mga partners. Ito yung nabanggit ko, yung Angkop USA. Marami na silang natulong. Ang Angkop USA, Eli, hindi ko alam kung narinig mo na yung Couples for Christ. Yung Couples for Christ, isang Catholic organization ng mga mag-asawa. Ito ang Angkop USA, foundation nito ng Couples for Christ. Pero ito yung mga Couples for Christ na based sa Amerika. Nakapag-attend na ako ng isang fundraising program nila sa New Jersey at ngayong taon mag-a-attend ulit ako ng isang fundraising. Parang kasama kami ron Oo, yung magkakasama tayo. Ito Eli, meron na naman siya ulit sa Washington, D.C. Para ma-fund yung ating mga programa. Yung mga tulong sa atin na ang Angkop USA, ang dami na. Meron tayo mga tinutulungan ng mga pasyente sa PCMC, sa Philippine Children's Medical Center. Ito yung mga cerebral palsy patients. Alam mo Eli, pag bisita kasi namin, nakita namin yung kahirapan na yung mga mahihirap na pasyente para lang makapag-nebulize, para lang makapag-suction.
Kasi maraming problema yung cerebral palsy patients. Talagang dadalhin pa nila sa ospital kahit ang layo ng kanilang inuuwian. Tapos paminsan paminsan yung mga anak nila, ang lalaki na eh. Merong mga Mahirap teenagers na na buhatin, mahirap ng buhatin pero nagbubus sila lahat. So yung programa natin with Angkop USA, sinisiguro natin na equipped na sila sa bahay. Nakapagbigay na tayo ng nebulizers, meron ng naunang mga suction machines. Recently, nagbigay tayo ng mga parang hip carrier, para kahit sumasakay sila sa bus, merong parang secure yung kanilang mga anak. So ito patuloy na programa. Yung Angkop USA din nagbigay sa atin ng mga medical equipment na binibigay natin sa mga ospital. Meron ito nabigyan ng ospital doon sa Camarines Sur, sa Naga. Talaga napapakinabangan na kasi talagang maganda ka, Eli, yung mga bago. Hindi ito yung mga second hand na mga equipment, mga bago yung mga binibigay. So talaga yung binibigyan, sobrang masaya. Meron din tayo ka, Eling partner, yung Physicians for Peace. Ang ginagawa naman nila, nagbibigay ng mga assistive devices dun sa mga may physical handicaps. Mga naputulan ng mga paa sa mga kamay, binibigyan ng mga prosthesis, yung mga artificial limbs, nagbibigay ng mga wheelchairs, nagbibigay ng yung mga saklay, basta yung makakapagaan sa kanilang buhay. Tapos na-mention ko ka, Eli, yung Solana Land Foundation, partner natin sila, hindi lang sa San Remigio, pero nagbibigay din sila ng mga water pumps, nakapagbigay na tayo sa Cabanatuan, nagbibigay sila ng mga solar lamps, nagbigay na tayo sa Mindoro. So ito patuloy talaga. Yung Operation Smile, partner din natin, nagkaroon tayo ng isang mission sa maraming mga pasyente sa Lambunaw, Iloilo na na-serve ng Operation Smile. Ang Lambunaw, Iloilo ka, Eli, area din natin yan. Tapos may bago ngayon ka, Eli, yung Pinoy Laughter Yoga. Para ito ay yoga, pero pinapatawa as a means of therapy yung mga pasyente. Yung rural development naman, meron pero tayo. Pero sa health, meron pa kayong mga medical mission, di ba? Meron kami mga medical missions na ginagawa. Pero yung medical missions kasi na ginagawa natin ka, Eli, ayaw natin siyang one time. Kasi yung pinaka-problema ng medical mission, walang follow-up. So, ang mas tinitingnan natin, yung medical mission, isang paraan lang siya. Isang paraan para magkaroon ng mas malalim na health program yung community. Ginawa namin ito ka, Eli, sa Camarines Sur, yung gumawa kami ng isang senior wellness program na yung medical mission, pag alam lang talaga ng mga sakit ng mga seniors na nandun. Tapos pag alam mo yung mga sakit, magkakaroon ng directory, yung mga RHU ng sakit, tapos hihingiin sa DOH o kung kanino man, yung mga gamot na kailangan nila. Kasi, halimbawa ka, Eli, karamihan sa mga matatanda, meron ng mga maintenance medicines. Pero ang nakakaawa, kasi kukunti lang talaga sa kanila ang nakaka-afford na bumili. Merong iba, merong pang araw-araw na maintenance medicine. Pag tinanong mo sa isang buwan, ilang beses ba siya nakakainom? Meron 3. Pero ma'am, talagang napakamahal. Sobrang mahal. Kahit sabihin natin may discount na yun, discounted sa senior citizen, mahal pa rin. Totoo. Saka ano talaga, Eli, dapat talaga available siya sa mga public hospital, saka sa mga RHUs. Para sana yung medical assistance na binibigay, nakukuha siya doon. Siguro ma'am, sana maging available yan at pondohan ng DOH sa mga health center. Actually, Eli, meron namang pondo yung DOH para sa mga gamot. Ang nakita namin na problema, paminsan hindi nag-uusap-usap. Hindi nag-uusap-usap yung DOH, yung LGU, kasi devolved yung diba, yung health services. Dapat sana mag-uusap-usap para tamang gamot yung napapadala. Kasi paminsan, yung mga gamot tinatapon lang kasi nag-expire. Kasi ma'am, na-devolve yan dahil sa local government Nung 1991 na under sa local government code na devolve. Ang problema, okay naman sana na-devolve kasi mas lokal na, pero parang nagkaroon ng disconnect. Pero ma'am, kawawa yung mga mahihirap na bayan. Kawawa yung mga mahihirap na bayan, saka kawawa pag ang LGU hindi masyadong proactive. Ayun, opo. Kasi pag ang LGU naman ka, Eli, masipag,
Pag ang LGU hindi nagpapabaya, na ma-maximize eh. Tsaka pwede silang pagkukunan ng tulong eh. Totoo. Nung congressman ako ka, Eli, maraming mga hindi natatanggap yung LGU na pagpunta ko sa DOH, available naman. Para ang sinasabi ng DOH, hindi hinihingi eh. Hindi kami sinasabihan na kailangan nila. Yun. So talagang yung disconnect, kailangan lang ma-bridge. Tingin ko naman ka, Eli, pag nagtulungan ng maayos yung DOH at mga LGUs, mas marami talaga medical services ang mapoprovide. Ang inaabangan natin ngayon yung IRR ng Universal Healthcare Act. Patuloy na umiikot yung team na gumagawa, nagkakaroon ng public consultations. Pero yung inaabangan natin, kasi ito yung mahalaga, masaya tayo na meron na tayong universal healthcare law na tingin natin, pinakakailangan para maging affordable para sa lahat yung health services. Pero sana maayos yung IRR. Tsaka ma'am, dyan, pwede na magpa-check up yung ating mga kababayan kasi ngayon, takot magpa-doktor eh. Takot magpa-doktor kasi yung cost. Opo, may bayad eh. Mahina, 500 pesos. Paminsan nakakapa-doktor naman ng libre, pero pagdating sa gamot, hindi na kayang bilhin. So sana yung mga gaps ngayon, ito yung masagutan ng ating Universal Healthcare Law. Yung sinasabi ko ka, Eli, yung rural development, ito yung malaking programa natin. Meron 3 areas na na-identify. Yung isa Camarines Sur, yung isa Lambunaw, Iloilo, yung isa Zamboanga. Yung pinaka-konsepto nito ka, Eli, actually ginaya natin yung modelo ng Jollibee Foundation na partnership talaga siya between mga restaurants, mga hotels, yung mga malalaking institusyon na nagpapakain, mga ospital. Partnership siya with the poor farmers. Yung mga pag sinabi nating poor farmers, hindi ito yung mga malalaki, yung mga land. Ngayon, in full swing na yung aming programa, mas marami pang farmers yung pumapasok. So, naghahanap na kami ng mas maraming partners. Kasi ngayon, yung kailangan ng partners namin, kaya na nilang i-provide, naghahanap na kami ng dagdag. Ano yan, ma'am? Yung anong tawag dyan? Umasenso sa kabuhayan. Yun yung ang kasi lupa. Ka-Eli, hindi, sa amin farm. Farm, bukid. Dito naman Ka-Eli sa Lambunaw, yung dating mayor, si Mayor Jason, meron siyang Champion Farmers Program na napaka-successful, organic farming naman to. Ito yung tinitingnan namin kung ano yung mga possible na dagdag na partnerships para yung mga produce ng mga champion farmers, mas nalilink siya sa mga institutional buyers. Yung sa Zamboanga naman, nagkaroon na kami ng initial talks. Kasi karamihan, Ka-Eli, sa yung mga sardines canning factories, nasa Zamboanga. So, ang tinitingnan namin, magkaroon ng partnership. Nagkaroon na kami ng maraming meetings dito. Magkaroon ng partnership sa mga may-ari ng mga sardines companies. At ilink yung mga maliliit na farmers sa mga pangangailangan nilang agricultural produce. Ngayon, Ka-Eli, isa pa lang yung na-identify na pinakakailangan, kamatis. Yung pangangailangan sa kamatis. So ngayon, ito kasi sa Zamboanga, bago pa lang na programa, nasa stage pa lang kaming nag-uorganisa ng mga magsasaka. Pero hopefully, in the next year or so, mag-umpisa na yung distribution nila sa mga sardines. Sana, ma'am, yung mga ganyan, yung magiging agriculture secretary dapat may alam sa ganyan. Sana matutukan. Apo. Kasi ang laking Kasi opportunity. Kasi magkakaroon natin, ma'am, ng bagong agriculture secretary. Balita ko nga. Kaya lang, ang masaklap baka dating sundalo raw. ano na lang tayo, Ka-Eli, na yung papasok, yung talagang bihasa. At yung ma'am, yung kailangan yung focus at yung alam niya yung trabaho. Saka din Ka-Eli, tingin ko yung isang gap talaga hindi na rarating o hindi nakakarating sa pinakamahihirap na magsasaka yung tulong. Totoong maraming tulong na binibigay, pero karamihan yung nakikinabang sa tulong yung mga organisado na. Sana magkaroon ng mas maraming effort na mag-reach out dun sa mga farm laborers. Kasi sila talaga yung pinakamahihirap. Marami din mga farmers na yung mga malalaki yung landholding. Singin ko, hindi na din yun kailangan masyado ng tulong kasi kaya na yung sarili. Pero yung pinakamahirap talaga, yung mga maliliit, may problema sa patubig, yung mga, yung walang mga equipment na pag magtatanim, magre-rent pa sila ng mga equipment na imbes nakita na nila,
inaarkila pa nila ng equipment. So, sana yun yung nararating. Opo. So, mai-correct yung sistema. Yung Kasi sistema parang, na. ma'am, diba, sa mga calamity, kadalasan yung mga nasa bungad, yun ang mas marami napapakinabangan. Kaya yun din ka, Ellie, yung sinusubukan ng opisina namin na ang marating, hindi kami mag-duplicate ng tulong. Kasi marami namang ahensyang tumutulong, pero sana yung marating namin, yung hindi masyadong nararating. Yun, opo. Para dun sa kanila mapaabot yung tulong. Tapos lipat tayo ka, Ellie, nakadalawa na tayo, lipat tayo dun sa education. Yes, Sa education, marami tayong programa. Siyempre, yung usual na mga school buildings, marami na tayong napatayo. Ito sa tulong ng ating mga partners, meron tayong mga napatayo na marami sa Marawi, meron sa Zamboanguita. Ang Zamboanguita ka, Eli, napakalayo sa Negros Oriental, pumupunta kami doon. Meron sa Hinubaan, ang Zamboanguita pala, Negros Oriental, Hinubaan, Negros Occidental. Nakapagpagawa na tayo doon, nakapagpagawa tayo sa Sumilaw, sa Bukidnon, Ilanden, sa Mulanay, sa Quezon Province. Malalayo to lahat ka, Eli. Sa Salcedo, sa Eastern Samar, sa Tampakan, sa South Cotabato. Marami tayong pinapatayo. Pero ang pinapatayo natin, Kael, hindi na lang school buildings. Nagpapatayo din tayo ng mga dormitories sa loob ng mga high schools, public high schools. Kasi tinitingnan natin yung mga lugar na mataas yung dropout rates. Yung mga lugar na mataas yung dropout rates, kadalasan sa mga malalayong lugar, na ang high school, yung mga high school nila ka, Ellie, malayo. Kasi ang elementary school, wala masyadong problema kasi mas marami. Pero yung public high schools, may mga lugar na buong munisipyo ko konti lang. So yung mga taga-bukid talaga ka, Ellie, coastal, talaga kailangan magbiyahe na napakalayo. Iba, wala ang transportasyon, talagang lakad eh. Nag-umpisa kami dito. May partner kasi kami dito ka, Ellie, yung Yellow Boat of Hope Foundation. Nangunguna dito isang taga Zamboanga, si Doc Anton Lim. Yung pinakaunang dorm na tinayo, yung sa Kabasalan, Zamboanga Sibugay. Nandun ako nung turnover. Tapos in partnership with us, nagkaroon na sa Siayan, sa Zamboanga del Norte. Nandun din ako nung inauguration. Yung kwento talaga ka, Ellie, ng mga estudyante, grabe. Kasi yung kwento nila, mga 2-3 oras yung nilalakad. One way pa lang yun para makapag-aral at hindi siya patag. Yung nilalakad nila bukid, tapos nagko-cross pa ng mga baka ilog. May mga ilog. Nako, hindi, pag umuulan, hindi sila makapasok kasi baka yung agos ng tubig. Merong ka, Ellie, 22 years old na high school pa lang kasi hinto ng hinto. Kasi nga, sa sobrang hirap makapasok sa paaralan. So, nagkaroon tayo ng dormitory sa Siayan. Boys dorm yun. Pero ngayong week ka, Ellie, papunta ulit ako kasi inaugurate na namin yung girls dorm. Nag-inaugurate na din tayo sa Sumilaw. Yung sa Sumilaw naman, nasa gitna siya ng Pinyahan. Talaga yung mga bata, ang layo din ng nilalakad. Ngayon may tinatayo tayo sa Salcedo, saka sa Balangkayan, Eastern Samar. Yung Balangkayan naman ka, Ellie, yung una namin doon binigay, multicab. Una, nagbigay kami isang multicab. Pangalawa, nagbigay kami pangalawang multicab. Sinusundo yung mga estudyanteng malalayo at hindi kaya. Kasi sa malalayo, ang only means of transport, habal-habal. Sa habal-habal, on the average, mga 120 pesos. Parang each way. Ang nakaka-afford doon ka, Ellie, ko konti lang naman. So, naglalakad yung mga estudyante. Meron na tayo ngayong 2 multicab na parang school bus, nakakasakay silang libre. Ang problema lang, may mga lugar na hindi kayang abutin ng multicab. Kasi wala pang daan. Wala pang daan. So, ngayon, nagpapatayo tayo ng another dorm doon, saka sa Salcedo, Eastern Samar. So, ito, ay yung yung pwedeng tumira sa dorm kasi ang libre ang tira, yung pwedeng tumira yung pinakamahihirap saka mga pinakamalalayo ang tinitirhan. So ito, ilan na yung dorms natin ngayon. Ayun nga, gaya na sabi ko, this week papunta ako ng Siayan, Zamboanga del Norte kasi inaugurate namin yung girls dorm. So, ano ka, Ellie? Para man ma-maintain yun, ma'am, na yung mga dorm na yan? Ano siya, partnership siya. Yung maintenance sa paaralan. Ang obligasyon ng paaralan, sila yung magme-maintain, tapos mag-hire talaga sila ng isang
parang dorm master. Hindi pwedeng wala kasi Tama mga po. bata yung nakatira. Pero yung sa pagkain ka, Ellie, kanya-kanyang dala. Pag umuwi sila ng weekend, magdadala na sila ng baon nila for the week na i-share nila sa iba. Doon sa Sumilaw, dahil may lugar, naglagay sila ng vegetable garden, malapit doon, para merong pagkukunan ng pagkain. So, ito patuloy na gagawin natin kasi ang laking epekto sa dropout rates ng bata. Puwera doon, meron din tayong partnership with Ramesh Trading. Isang pag-aari ito, isang member ng Indian Chamber of Commerce, Ellie. Kasi ngayong may senior high school na tayo, merong isang track sa senior high school na culinary. Pero may mga lugar na walang equipment, ang pagturo nila ng pagluto, parang parang dinodrawing lang. Dinodrawing lang yung pagturo. Hindi aktual. Hindi aktual kasi walang gamit. So, pumasok tayo sa isang partnership with Ramesh Trading na yung mga paaralan na hindi kayang mag-provide ng equipment. Eto si Ramesh Trading yung magpo-provide. Galing na tayo sa Mulanay, Quezon, nag-provide tayo doon. Galing na tayo sa Romblon, nag-provide din sila doon. Tapos nag-provide din tayo sa Bohol. So meron ng 3 areas. Ngayon, pagpunta namin sa Zamboanga del Norte, magpo-provide din ulit. So marami pang ibang partnerships, Ellie, na hindi nga natatapos sa pag-provide ng equipment. Kasi ang ino-offer ni Ramesh Trading, yung top 2 students nung senior high school sa culinary, ay parang magiging scholar. Ewan ko, Ellie, kung nakilala mo na si Chef Jean Gonzalez. Kilalang-kilala na isa sa mga top chefs natin. Meron siyang culinary school. Siya yung Cafe Isabel. Oo. Nag-guest na po ata sa atin yan. Oo, nag-guest na siya. Inaano niya, sina-scholar niya yung... parang may mga kutsilyo. Yung kutsilyo, oo. Nag-asay niya Ano yun, Ellie? Yung top 2 students, sina-scholar niya sa kanyang culinary school. Sobrang mahal nun. Meron na tayong first batch na galing sa Mulanay, Quezon. So, eto tuloy-tuloy, excited tayo doon. Meron din tayong partnership with Astoria, yung Astoria Hotels. Meron din silang culinary hospitality school. Na yung scholars natin, Ellie, nakakapag-intern sa kanila ng libre. Tapos pag intern sa kanilang libre, pag graduate nun, pag maayos yung performance, ina-absorb na nila. So, meron tayong first batch na galing sa University of Rizal or Rizal University of Rizal. Yung kanilang first batch ay may mga na-absorb na. May mga na-absorb na ng Astoria. Meron din, ang maganda, Ellie, meron silang ganitong programa sa Puerto Princesa. At yung mga scholars nila doon, mga members ng IP community. So, eto tuloy-tuloy. Meron tayong school sa Marikina na pamantasan ng lungsod ng Marikina na nakapag-intern din sa kanila ng libre at patuloy pa to. Maliban doon, Ellie, maliban sa education, programa din natin yung women empowerment. Sa kababaihan. Sa kababaihan. Ito galing pa lang ako, Ellie, sa Bohol. Nung kailan ba ako nasa Bohol? Tuesday o Wednesday. Graduation ito nung training ng WAWE. Ano nga yung gusto sabihin ng WAWE? Women workshop. Ayan. Workshop for... Hindi cellphone. Hindi. Ano to? WAWE. Yeah. Workshop for aspiring women entrepreneurs. Yung first batch namin ito sa Zamboanga. Pero yung first batch sa Zamboanga, in-attendance siya ng iba't ibang 30, di ba? 30 na women entrepreneurs galing sa Mindanao. Ito naman nangyari sa Bohol, 31 na women entrepreneurs galing din sa buong Visayas. Yung partner natin dito sa Bohol, yung Spark Philippines. Pero ang kabutihan nito, Ellie, nag-undergo sila ng parang 4 days na training. Ito yung pagtuturo sa kanila ng lahat na bagay na kailangan nila para maging maayos na negosyante.
Nandun ako sa graduation nila at Eli, talagang sobrang saya. Sobrang saya panoorin sila kasi talagang ramdam na ramdam mo na parang handa na. Handa nang sumabak sa mundo. Yung first batch natin na galing sa Mindanao, marami na tayong na-link sa mas malalaking mga organisasyon. Sumasali na sila sa mga trade fairs. Meron sa kanilang nagso-subcontract na sa mga mas malaking mga organisasyon. Merong isa dong taga Bukidnon na ngayon Eli, siya na yung nagsusupply ng mga convention kits sa PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry. So yung pinaka-ideya lang natin, ang hinahanap natin yung mga nag-uumpisa pa lang magnegosyo. Tapos sinutulungan natin silang lumaki. Pero bakit natin to ginagawa? Parating maraming kampanya para sa women empowerment Eli. Pero yung kampanya parate siyang parang paminsan high level masyado na hindi nakaka-relate yung mga kababaihan na ang katunayan yung mga maliliit talagang ang problema nila yung sa pang-araw-araw. Tama. Na ang pag na-equip sila Eli na natuturuan silang maghanap buhay ng sarili. Mas malakas yung loob nila makipaglaban, makipagsapalaran. So ito, ginagawa natin para yung kampanya natin, mas economic empowerment ng kababaihan. Paniniwala na yung mga babae mas kayang ipaglaban yung karapatan nila. Hindi nila ito tolerate yung pang-aabuso dahil kumikita sila ng sarili. At saka ma'am, may survey na sa mga nakalipas na parang pag sa negosyo, mas gustong pautangin kababaihan dahil nagbabayad. May survey po yan. Pero hindi lang Eli. Kahit gaano kakonte yung kita, basta kumikita, mas malakas yung loob ng mga babae. Masisipag at matsatsaga. Saka marami kasi tayo, ako Eli, matagal ako naging abogado for battered women. Maraming mga babae na inaabuso na hindi pa dinedepensahan yung sarili o tinotolerate pa yung pang-aabuso kasi umaasa lang sa asawa. Kaya ngayon, tinuturuan natin yung mga babae na huwag aasa. Na sa sarili, kayang tumayo. Marami inaabuso Eli. Okay lang sa kanila abusuhin kasi hindi nila kayang buhayin yung mga anak nila. Ang tinuturo natin sa kanila na hindi pwede yung ganyan, kailangan kaya mo yung sarili mo para pwede kang humindi sa pang-aabuso. So, yun yung kampanya natin. Hindi lang itong Wawe, pero meron tayong partnerships with UP Women's Studies. Meron tayong Angat Bayi. Ayan, parati kong Angat Bayi na isang gender din, training for gender leadership ng mga women leaders. Meron din tayo yung programa nating Babainihan, ito with the UN Population Fund. So marami tayo mga programa para sa mga kababaihan at patuloy natin yung gagawin. So ngayon, tapos pa lang tayo sa second batch at patuloy ito. Pati sa Marawi, sa Mindanao, di ba? Meron din kayo sa mga kababaihan. Yung first batch nga namin Eli, yung sa Mindanao. Saka marami kami mga weaving communities na inaalagaan. Pero ito Eli, medyo wala na tayong oras. Meron pa tayong istorya ng pag-asa. Siguro next Sunday, ipapagpatuloy natin yung ating midterm report. Pero mag-iistorya ng pag-asa muna tayo Eli kasi napaka-interesting ng ating guest ngayong umaga. Ito mga tunay na bayani ito Eli. Yung grupong sinasalihan niya Eli, isa sa mga panalo. Isa sa mga panalong films nung Istorya ng Pag-asa Film Festival. Nandun ka Eli, nakita mo siguro yung White Helmet Rescuers, 'di ba? Nakita mo yung mga White Helmet Rescuers na pinakita nila yung grupo ng mga taga-Marawi mismo na nagbuwis ng buhay para mag-rescue ng mga kababayan nila nung kasagsagan ng giyera.